Mga kapasok, isa lang ang aking hinihiling. Ipakita natin na kaisa tayo kay Kai Sotto sa kanyang pangarap at sana full support lang tayo kahit anong mangyayari. Paki-subscribe lang po kung kaisa ka namin. Click the subscribe button now. Boom! Pasok! Excited ka na bang tumira si Kai Sotto sa tres? Galing sa isang pasa, galing kay Yuki Kawamura? Well, expect something like this to happen. Yuki has the ball. Uses the pick set by Kai Sotto. Kai Sotto pops out to the 3-point area. Yuki slashes to the basket at nakita si Kai Sotto sa labas. Kick out pass. Kai Sotto for 3. Boom! Pasok! Ito ang hinihintay nating mangyayari sa bagong tambalan ng Yokohama, ang Batman and Robin combination na si Kai Sotto ang Batman at si Yuki Kawamura ang Robin. Ito na ang pinaka-deadly center and guard combination sa buong Japan B-League. Hindi ka kasi makakahanap ng the same combination sa ibang mga teams na ganito kalakas at kataas ng level ng skill combined from both players. Dalawang napakagaling na players sa kanilang position. Ang isa ay arguably the best Japanese point guard ngayon. At ang isa naman ay ang arguably ang best young big man ng Pilipinas. At kapag nagsama ay isang very explosive combination ang mabubuo. At ito na nga, paparating na ang Batman and Robin na sasagip ng Yokohama season na nasa ibaba ng standings. Walang duda, napakagaling ni Yuki Kawamura ang lead point guard ng Japan national team. Pero kailangan niya ng kasama dahil kahit nga si Batman ay kailangan pa niya si Robin sa kanyang pagligtas ng sanlibutan. Ang sitwasyon kasi ngayon sa Yokohama ay nandoon na si Robin. I mean, si Yuki Kawamura who is single-handedly carrying the load para sa team. At mukhang nahihirapan siya as shown ng kanilang standings na below 500 win-loss card. Kaya, kailangan ni Yuki si Batman at ito'y mangyayari na ngayong January. In fact, nasa Yokohama na si Kai Sotto, ang savior ng Yokohama, and is currently practicing with the team in preparation sa kanilang ultimate goal of saving Yokohama from a dismal season. From all indications ay maganda ang tambalang Kai Sotto and Yuki Kawamura dahil walang conflict sa kanilang mga roles. Isa kasing point guard si Yuki at center naman si Kai Sotto. Kaya it is impossible na magkaroon ng conflict dahil totally different ang kanilang style of play. Pero, the biggest challenge is para sa head coach ng Yokohama kung paano niya gagamitin ang strengths ng dalawang players. Paano niya ma-maximize ang dalawang players na hindi magsasapawan at mag-aagawan ng limelight. Yuki is an established superstar sa Japan. Ang tinitingnan lang natin dito kung paano siya mag-react ngayon na hindi na siya ang pinakasikat sa team. Looking at sa Instagram post ng Yokohama ay halos lahat nakabandera ay ang mukha ni Yuki. Pero just today ay nag-post ang Yokohama ng isang thank you post sa mga international visitors sa kanilang Instagram, now standing at 500,000, which is bound to skyrocket to millions in the coming days. Kaya napaka-importante na walang inggitan sa dalawang players. Dahil if utilized right, ay napakalaki ng tambalang Yuki Kawamura and Kai Sotto. Pwede rin kasing mag-low post si Kai Sotto at kapag may double, ay kick out kay Yuki na isang deadly 3-point shooter and an excellent slasher who can draw the defense and can make a drop pass to Kai Sotto at the last second. Again, the potential of Kai Sotto and Yuki Kawamura ay mahahalin tulad kung paano iniligtas ni Batman and Robin ang sanlibutan. Hay nako,
Napornada na naman ang debut ni Kai Sotto para sa Yokohama B Corsairs, ang kanyang bagong team. Although it was confirmed by no less than the daddy of Kai Sotto na nasa Yokohama na siya, ay hindi pa rin sure kung kailan ba talaga ang unang laro ni Kai Sotto. It was reported kasi na this weekend na maglalaro si Kai Sotto, pero nang excited na ang lahat, ay merong report galing sa The Manila Times na in 2 weeks pa raw maglalaro si Kai Sotto. So in other words, ay sa January 2024 pa ang debut ni Kai Sotto sa Yokohama B Corsairs. Yes sir, he's healthy and ready to go and will play for Yokohama in 2 weeks. At ito ang reply ni Ron Zoney sa The Manila Times when asked for an update on Kai Sotto. At galing na ito mismo sa agent ni Kai Sotto na si Tony Ronzoni ng Wasserman. And it was very clear na sa January pa ang balik niya. Pero what is important ay sinabi rin ng agent ni Kai Sotto na healthy na siya and ready to go. So meaning, hindi pa man makakalaro agad si Kai Sotto this weekend, ay hindi yan nangangahulugan na meron pa siyang injury. At ang tingin ko dito ay gusto muna ng both sides, si Kai Sotto at ang Yokohama, na ma-integrate muna ng maigi si Kai Sotto sa scheme of things ng team bago nila isasabak si Kai Sotto sa matinding bakbakan. And Kai Sotto still has 2 full weeks of adjusting to his new coach, new teammates, and new environment. Mahirap rin kasing maglalaro kaagad si Kai Sotto nang walang sapat na ensayo. And I think sapat na ang 2 weeks practice para kay Kai Sotto dahil mataas naman ang kanyang basketball IQ at exposed rin si Kai Sotto sa napakaraming mga basketball system, kaya hindi na mahirap sa kanya na magalamay ang sistema ng Yokohama B Corsairs. Pero ang pinakamalaking adjustment ni Kai Sotto ay ang alamin ang mga tendencies ng kanyang mga bagong kakampi kung paano magiging buo ang kanilang samahan. Ang pagbuo ng magandang teamwork ang pinaka-importante at malaking challenge rin ni Kai Sotto kung paano mag-build ng rapport sa kanyang coaches, sa kanyang teammates, especially sa resident superstar ng Yokohama na si Yuki Kawamura. Napaka-crucial kasi ng tambalang Yuki Kawamura and Kai Sotto dahil sa Yuki ang point guard ng team at siya ang nagko-call ng play, kaya kailangang magkaroon ng magandang connection sina Kai Sotto at Yuki Kawamura. At sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa career ni Kai Sotto, ay meron tayong nakikitang isang napakaganda para sa ikauunlad ng laro ni Kai Sotto. Very patient ngayon ang approach ng mga handlers ni Kai Sotto. They are taking time at hindi nagmamadali. Unlike the last couple of years, minamadali palagi si Kai Sotto, kaya umabot sa point na bumigay ang kanyang likod at nagka-injury. At ito ang pinakamalaking adjustments ni Kai Sotto ngayon. Very obvious na hindi na nagmamadali si Kai Sotto, calculated na ang bawat move at sinisigurong tama ang lahat ng mga decisions. Pinag-iisipan talaga at kinukonsider ang health ni Kai Sotto. At sa ganitong paraan ay masigurong mas lalong lalakas si Kai Sotto at gagaling pa dahil nakaplano na ang lahat. Wala kasing shortcut patungong NBA. Kahit sa anumang undertakings, ay kailangan ng patience and right timing. At ito ang nakikita nating kakaiba ngayon sa plano ng Wasserman at ni Kai Sotto.